Hindi. Ayoko po, Itay. Pakiusap. Buong lakas kong isinigaw, ang boses ko'y nanginginig, nagmamakaawa, pero parang bingi si tatay. Mas mahigpit pa sa tanikala ang pagkakahawak niya sa braso ko. Kinalagad ako palapit sa bahay ni Mang Simeon, ang lalaking ipinangako niyang pakakasalan ko. Ang puso ko, parang hinahampas ng malalaking alon sa Isla de Clara, gustong kumawala, gustong tumakas. Pero saan? Saan ako pupunta sa islang ito na parang hawla para sa akin ngayon? Eve, anak, intindihin mo naman, halos pabulong na sabi ni tatay, pero ramdam ko ang bigat sa bawat salita niya. Para to sa pamilya natin. Malaki ang utang natin kay Mang Simeon. Ito lang ang paraan. Paraan? Ang isakripisyo ang buong buhay ko para sa utang na hindi ko naman ginawa. Napapikit ako. Si Mang Simeon. Doble ang edad sa akin, amoy tabako at alak palagi, at ang mga ngiti niya parang laging may ibang kahulugan. Nandidiri ako. Natatakot. Ang mga pangarap kong makapagtapos ng kolehiyo, makatulong sa mga kapatid ko sa tamang paraan, parang bulang biglang naglaho. Itay naman. Ayoko po talaga. Magtatrabaho po ako kahit ano para makabayad tayo. Wag lang to, parang awan niyo na. Humahagulgol na ako, ang mga luha ko'y parang gripo na walang tigil sa pagpatak. Pero matigas si tatay. Nakikita ko sa mga mata niya ang awa, pero mas nangingibabaw ang desperasyon. Wala na tayong ibang pagpipilian, Evie, mariin niyang sabi, at binitiwan ang braso ko nang nasa tapat na kami ng pintuan ni Mang Simeon. Ang pintuang iyon, parang bibig ng halimaw na handa akong lamunin. Pumasok ka na. Hinihintay ka na niya. Tumalikod si tatay, mabilis, parang ayaw na ring makita ang magiging kapalaran ko. Naiwan akong mag-isa, nanginginig, basang-basa ang pisngi sa luha. Ang dibdib ko, sasabog na sa kaba at galit. Hindi. Hindi pwede to. Sa isang iglap, parang may bumulong sa akin. Tumakbo ka, Evie. Tumakbo ka. Hindi ko na inisip pa. Gamit ang natitirang lakas, tumakbo ako palayo. Palayo sa bahay ni Mang Simeon, palayo sa tingin ni tatay, palayo sa kinabukasan na ayokong harapin. Narinig ko pa ang sigaw ni tatay, Evie. Bumalik ka dito, pero hindi ako lumingon. Tuloy lang ako sa pagtakbo, kahit na parang tinutusok ang mga paa ko. Madilim na nang makarating ako sa maliit naming dampa. Dahan-dahan akong pumasok. Tulog na si inay at ang mga kapatid ko. Kinuha ko ang maliit na ipon ko sa ilalim ng unan, sapat lang siguro pamasahe. Nag-empake ako ng ilang damit sa isang lumang bag habang ginagawa ko to, walang tigil ang agos ng luha ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit iwanan ang pamilya ko, pero mas masakit kung hahayaan kong mabulok ang buhay ko sa isang kasunduang labag sa loob ko. Kasabay ng pagpatak ng malakas na ulan, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ang bawat hakbang ko, parang may humihila pabalik. Pero kailangan kong umalis. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko si inay, mahimbing ang tulog. Hinaplos ko ang salamin ng bintana. Inay, patawad po. Mga kapatid, babalikan ko kayo. Nakarating ako sa daungan. Madilim pa. Kakaunti ang tao. May isang barko, ang huling biyahe raw papuntang lungsod Kalintan. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin doon, pero mas mabuti na yon kaysa maiwan dito. Sumakay ako, dala ang kakarampot na gamit at ang basag kong puso. Habang papalayo ang barko sa Isla de Clara, ang islang sinilangan ko, ang islang naging saksi sa mga pangarap at kasawian ko, hindi ko mapigilang mapahagulgol ulit. Takot. Gulat. Lungkot. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Ang biyahe ay parang walang katapusan. Hilo, gutom at takot ang kasama ko. Pero sa bawat hampas ng alon sa barko, may maliit na pag-asang sumisibol sa dibdib ko. Pag-asang makakaahon ako. Pag-asang may mas magandang bukas na naghihintay. Pagdating ko sa lungsod Kalintan, parang nalula ako. Ang laki. Ang daming tao. Ang ingay. Ibang-iba sa simpleng buhay namin sa probinsya. Ang mga building, ang tataas, parang aabutin na ang langit. Ang mga sasakyan, nag-uunahan, mga jeepney na puno ng kulay at disenyo. Napanganga ako. Wow! Ganito pala ang syudad.
Nakaramdam ako ng kaunting excitement, pero mas lamang pa rin ang kaba. Paano ako magsisimula dito? Wala akong kakilala. Wala akong matutuluyan. Naglakad-lakad ako, dala ang bag ko. Ang init. Ang daming usok. Ang mga tao parang laging nagmamadali. Sa bawat kanto, nagtatanong ako kung may alam silang trabaho. Kahit ano. Tagahugas ng pinggan sa karinderya, tagalinis, tindera sa sari-sari store. Pero halos lahat, pasensya na, miss, wala o kaya naman may kinuha na kami. Lalim na ang gabi. Gutom na ako. Napaupo ako sa isang bangketa, malapit sa isang post ng ilaw. Napatingin ako sa mga bituin. Diyos ko, tulungan niyo po ako, naiiyak kong dasal. Pakiramdam ko, nag-iisa ako sa napakalaking syudad na to. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nangangalam na ang sikmura ko. Kailangan kong makahanap ng trabaho ngayon, kung hindi ko alam kung saan ako pupulutin. Nagpatuloy ako sa paglalakad, sa pagtatanong. Hanggang sa may nakita akong isang anunsyo na nakapaskil sa isang post, wanted, yaya. Stay in. Mataas ang sahod. Mag-apply sa #24 Rosal Asti, Villa Hermosa Subdivision. Yaya. Kaya ko to, marunong akong mag-alaga ng bata. Ako ang panganay, sanay akong mag-alaga sa mga kapatid ko. Villa Hermosa Subdivision. Mukhang mayaman ang titirhan ko. Mataas daw ang sahod. Ito na siguro ang sagot sa mga dasal ko. Agad kong hinanap ang address. Medyo malayo. Kinailangan ko pang magtanong-tanong. Nang marating ko ang Villa Hermosa, namangha ako. Ang lalaki ng mga bahay. Parang mga mansyon. Tahimik ang lugar, malinis at ang gaganda ng mga halaman. Nakarating ako sa #24 Rosal Asti, isang napakalaking gate na bakal ang sumalubong sa akin. Sa likod nito, isang mansyon na kulay puti, napapalibutan ng magandang hardin. Kinabahan ako bigla. Parang ang taas ng standard dito. Nag-doorbell ako. Ilang sandali pa, isang babaeng medyo may edad na, nakauniporme ng puti, ang nagbukas ng maliit na pinto sa gilid ng gate. Mataray ang itsura niya. Ano nang kailangan mo, ineng? Tanong niya, sinisipat ako mula ulo hanggang paa. Ako po si Evie. Nabasa ko po yung anunsyo para po sa yaya, nauutal kong sabi. Tiningnan niya ulit ako. Halika, pumasok ka. Pumasok ako sa gate. Wow! Ang ganda sa loob. May fountain pa sa gitna ng hardin. Dinala niya ako sa loob ng mansyon. Mas lalo akong namangha. Ang laki ng sala. Ang gaganda ng mga gamit. Parang nasa pelikula lang. Maupo ka, sabi niya, tinuro ang isang sopa. Ako si Manang Flora, ang mayordoma dito. Ikaw si Evie, kamo. Oo po, Manang Flora. Taga saan ka? May experience ka ba sa pag-aalaga? Sunod-sunod niyang tanong. Taga Isla Declara po ako. Opo, sanay po akong mag-alaga ng mga kapatid ko. Sagot ko, medyo nag-aalangan kung sapat na ba yun. Tumango-tango si Manang Flora. Ang aalagaan mo dito ay isang bata. Medyo espesyal lang siya, kaya kailangan ng pasensya at ingat. Ang amo namin, si Senora Consuelo, istrikta yun. Pero kung magtatrabaho ka ng maayos, malaki ang maitutulong mo sa pamilya mo. Bata. Medyo espesyal. Napaisip ako. Siguro may kapansanan o may sakit. Pero kaya ko to, para sa pamilya ko. Para sa mga kapatid ko. Kaya ko po, Manang Flora. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Ngumiti si Manang Flora sa wakas. CJ, mukha ka namang mapagkakatiwalaan. Ang sahod mo ay, binanggit niya ang halaga. Napalunok ako. Ang laki. Mas malaki pa sa inaasahan ko. Kasama na dyan ang pagkain at tutuluyan mo. Ayos ba sayo? Opo. Opo. Ayos na ayos po, halos mapasigaw kong sagot. Hindi ako makapaniwala. Sa wakas, may trabaho na ako. Mabuti. Maghanda ka. Bukas na bukas, sisimulan mo na ang trabaho mo. Ipapakilala kita sa aalagaan mo. Siguraduhin mong magugustuhan ka niya, ha? At tandaan mo, ang pinakaimportante sa lahat, ang utos ng senora at ng bata.
Sila ang masusunod dito, sabi ni Manang Flora, may diin sa huling mga salita. Medyo kinabahan ako sa tono niya, pero mas nangingibabaw ang tuwa. Makakaasa po kayo, Manang Flora. Gagawin ko po ang lahat. Ngumiti ulit siya. Sige, ihahanda ko na ang kwarto mo. Magpahinga ka muna. Mahaba ang araw mo bukas. Habang sinusundan ko si Manang Flora papunta sa magiging kwarto ko, hindi ko maiwasang mapangiti. Sa gitna ng lahat ng takot at pagod, sa wakas, may liwanag na akong nakikita. Mag-aalaga lang naman ako ng bata. Kaya ko to, hindi ko pa alam noon na ang batang sinasabi niya ay magiging pinakamalaking sorpresa at pagsubok sa buhay ko. Maaga akong nagising kinabukasan, dala ng excitement at kaunting kaba. Ang kwartong ibinigay sa akin ni Manang Flora ay maliit lang pero malinis at komportable. May sarili pa akong banyo. Ang layo sa maliit naming dampa sa Isla de Clara. Para akong nasa panaginip. Matapos kong maligo at magbihis ng simpleng bestida, lumabas ako. Naamoy ko agad ang nilulutong sinangag at tuyo. Kumukulo na ang tiyan ko. Oh, Eve, gising ka na pala. Halika, mag-agahan ka na, bati sa akin ni Manang Flora, nakangiti. May iba pang kasambahay doon, pero sila'y abala sa kani-kanilang gawain. Tipid lang silang umiti sa akin. Habang kumakain, hindi ko maiwasang isipin ang bata na aalagaan ko. Ano kaya ang itsura niya? Ilang taon na kaya? Sana lang, hindi siya masyadong makulit o suplado. Kailangan kong magustuhan niya ako. Para sa pamilya ko. Ready ka na ba, Eve? Tanong ni Manang Flora pagkatapos naming kumain. Tumango ako, kahit na biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Halika, ipakikilala na kita sa kanya. At sa Senora Consuelo, ang ina niya. Sumunod ako kay Manang Flora. Umakyat kami sa isang malawak na hagdanan na gawa sa kahoy, kumikinang sa pagkakabarnis. Huminto kami sa tapat ng isang malaking pinto, doble ang lapad sa ordinaryong pinto. Kumatok si Manang Flora. Senora. Si Evie po, nandito na. Pasok kayo, isang boses ng babae ang sumagot mula sa loob, malumanay pero may otoridad. Binuksan ni Manang Flora ang pinto. Ang sumalubong sa akin ay isang napakaluwag na silid. Mas malaki pa yata sa sala namin sa probinsya. May malaking kama sa gitna, mga bookshelf na puno ng libro, isang malaking flat screen at isang bintanang salamin at tanaw ang malawak na hardin sa labas. Nakaupo sa isang eleganteng silya malapit sa bintana ang isang babaeng may edad na, marahil nasa mga 50 anyos, nakasuot ng sedang roba. Siya siguro si Senora Consuelo. Ang amo. Maganda pa rin siya, kitang-kita ang yaman at sopistikasyon sa tindig niya. Magandang umaga po, Senora, bati ko, medyo yumukod pa. Ngumiti siya. Magandang umaga. Ikaw pala si Evie. Maupo ka. Itinuro niya ang isang silya sa tapat niya. Umupo ako, medyo alanganin. Manang Flora has told me about you. Galing ka raw sa probinsya, tanong niya, ang mga mata niya isinusuri ako. Opo, Senora. Sa Isla de Clara po. At sabi mo, sanay kang mag-alaga? Opo, Senora. Mga kapatid ko po, ako ang nag-aalaga. Tumango-tango siya. Mabuti. Ang anak ko kasi he needs special care. Kailangan niya ng isang taong pasensyosa at mapagkakatiwalaan. May lungkot sa mga mata niya nang banggitin niya ang anak. Si Harry medyo naging mahirap ang sitwasyon niya nitong mga nakaraang taon. Harry? Akala ko ba bata? Baka palayaw lang. Don't worry, Senora. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, sabi ko ng may sinseridad. Trust Manang Flora's judgment. She said you seem like a good girl. Mumiti ulit siya. Sige, ipakikilala na kita kay Harry. He's in his study area. Tumayo si Senora Consuelo at iginya kami papunta sa isang bahagi ng silid na medyo natatakpan ng isang malaking estante. Pagliko namin, doon ko siya nakita. At halos malaglag ang pangako. Nakatayo nakaupo sa isang wheelchair sa harap ng isang malaking mesa na puno ng mga blueprint at drafting tools ang isang lalaki. Hindi bata. Lalaki. Matangkad, kahit nakaupo, halatang matipuno ang katawan.
Maputi ang balat, makapal ang kilay, matangos ang ilong, at may manipis na bigote at balbas na bumagay sa kanya. Gwapo. Sobrang gwapo. Pero nakakunot ang noo niya, at ang mga mata niyang kulay tsokolete, matalim ang titig sa akin. Parang galit. Ito. Ito ang tibata na aalagaan ko. Lalaking nasa 30 anyos na yata. Harry, anak, malambing na tawag ni Senora Consuelo. This is Evay. Siya ang bago mong kompanyon. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin, mula ulo hanggang paa, na parang isa akong insektong dapat tapakan. Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Nakakailang ang titig niya. Companion? O baka naman bagong bantay, ma, sarkastiko niyang sabi, ang boses niya, malamig at walang emosyon. Hindi man lang siya tumingin sa ina. Ang titig niya, diretso pa rin sa akin. Bigla, parang may nag-flashback sa isip ko. Ang mukhang iyon pamilyar. Saan ko nga ba siya nakita? Yung kunot noo, yung matalim na tingin. Wait. Noong unang araw ko sa Kalintan. Sa labas ng isang hotel, may nakabangga akong lalaki dahil sa pagmamadali ko. Natapon ang kape niya sa mamahalin niyang polo. Galit na galit siya. Minura niya pa ako ng stupid. Pero hindi ko masyadong naaninag ang mukha niya noon dahil sa taranta ko at sa shades niya. Pero yung tindig, yung boses. Siya iyon. Siya yung supladong lalaki na nabangga ko. O esvay gulay. Anong gagawin ko? Napalunok ako. Gusto kong tumakbo palabas ng kwartong iyon. Gusto kong sabihin, ayoko na po. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho. Pero naisip ko ang pamilya ko. Ang mga kapatid ko. Ang utang namin. Ang sahod dito. Hindi pwede. Kailangan kong kayanin to. Magandang umaga po, Sir Harry, sabi ko, pilit pinapakalma ang sarili ko. Umiti ako kahit pilit. Tinaasan niya ako ng kilay. Anong maganda sa umaga? At sino nagsabi sa'yong tawagin mo akong Sir Harry? Do I look like need iyaya? Mapang-asar ang tono niya. Napaatras ako ng bahagya. Ang songit. Grebe. Harry, please, saway ni Senora Consuelo, bakas ang pagkapahiya sa boses. Eva is here to help. Be nice. Help with what, ma? Stare at me all day. Don't need a babysitter, balik niya, mas lalo pang sumimangot. Ibinaling niya ang wheelchair paharap sa mesa, parang walang pakialam sa amin. Naramdaman ko ang kirot. Babysitter daw. Akala ba niya ganun ako kababaw? Pero pinigilan ko ang sarili kong sumagot. Hindi ako pwedeng maging bastos. Trabaho to. Evie, pasensya ka na sa anak ko, ha, sabi ni Senora Consuelo, hinawakan ang braso ko. Medyo mainitin lang talaga ang ulo niya. Pero mabait yan, deep inside. Mabait? Saan banda? Napatingin ulit ako kay Harry. Nakatalikod na siya, abala sa kung anong ginagawa niya sa mesa. Para siyang hari sa kanyang trono at kami ang mga alipin. Inis. Yun ang naramdaman ko. Inis na may halong takot. Sige po, Senora. Naiintindihan ko po, pilit kong sabi. Pero sa totoo lang, gusto ko nang umiyak. Ito ba ang trabahong pinasok ko? Akala ko mag-aalaga lang ng bata. Hindi isang masungit, mayabang at tila galit sa mundong lalaki na doble pa yata ang edad ko. At siya pa yung lalaking nabangga ko. What are the odds? Parang pinaglalaruan ako ng tadhana. Eve, can you give us a moment with Harry? Pakiusap ni Senora Consuelo. Manang Flora will show you around. Mamaya, babalikan kita para sa mga instructions. Opo, Senora. Yumuko ulit ako at sumunod kay Manang Flora palabas ng silid. Habang papalayo, narinig ko pa ang mahinang pagtatalo nila Senora Consuelo at Harry. Ma, I told you, I don't need anyone, sigaw ni Harry. Anak, para din naman sa'yo to, you can't just lock yourself up in this room forever. Evie seems like decent girl. Bigyan mo lang siya ng chance, sagot ni Senora Consuelo, may pakiusap sa boses. Nang makalabas kami, napabuntong hininga si Manang Flora. Pasensya ka na kay Sir Harry, Evie. Ganyan lang talaga yan simula nung maaksidente siya. Aksidente?
Kaya pala naka-wheelchair. Biglang may kaunting awa na sumilay sa puso ko, pero agad ding nawala nang maalala ko ang kasungitan niya. Hindi po siya makalakad, Manang, tanong ko. Umiling si Manang Flora. Hindi na, Ija. Matagal na rin. Halos 3 taon na yata. Dati, masayahin niyang si Sir Harry. Palangiti. Pero simula nung aksidente, nagbago na siya. Naging malungkutin, mainitin ang ulo. Marami na ring nag-try mag-alaga sa kanya, pero walang tumatagal. Lahat, sinusukuan siya. Napalunok ako. Ibig sabihin, ako ang susunod na susuko. O ako ang magtatagal? Huwag kang mag-alala, Evie, sabi ni Manang Flora, tinapik ang balikat ko. Mukhang matapang ka naman. At kailangan ni Sir Harry ng tulad mo. Baka ikaw na ang makapagpabago sa kanya. Sana nga, Manang. Sana nga. Pero sa nakita ko kanina, parang napakahirap ng misyon ko. Inilibot ako ni Manang Flora sa buong mansyon. Ang laki talaga. May library, music room, home theater, at swimming pool pa sa likod. Para akong turista sa sarili kong lugar na pagtatrabahuhan. Pero kahit anong ganda ng paligid, hindi maalis sa isip ko ang masungit na mukha ni Sir Harry. At ang katotohanang siya yung lalaking nakabangga ko. Alam kaya niya? Naalala kaya niya ako? Mukhang hindi. O baka naman, wala lang siyang pakialam. Maya-maya, tinawag ulit ako ni Senora Consuelo. Bumalik kami sa silid ni Harry. Nakaupo pa rin siya sa wheelchair, pero ngayon, nakaharap na siya sa amin, kahit na halatang napipilitan lang. Eve, simula ni Senora Consuelo, Harry has agreed to give you teeth. Tumingin siya kay Harry na umirap lang. Your main responsibility is to assist him with his daily needs. Pagkain niya, gamot, paglilinis ng kwarto niya, at samahan mo siya. He needs company. He also has therapy sessions. You need to be there to assist the therapist. Tumango ako. Masusunod po, Senora. And Evie, dagdag ni Senora, medyo bumaba ang boses, please, be patient with him. He's been through a lot. What he needs most right now is understanding. Tumingin ako kay Harry. Nakatingin siya sa malayo, sa labas ng bintana. May lungkot sa mga mata niya, isang lungkot na hindi ko nakita kanina. Para siyang isang ibon na nakakulong sa gintong haula. Bigla, naawa ulit ako. Makakaasa po kayo, Senora, sabi ko. This time, mas may conviction. Si Harry naman, biglang tumingin sa akin. Yung mga mata niyang matatalim kanina, parang may ibang sinasabi ngayon. Parang may hinahanap. O baka guni-guni ko lang. So, you're stuck with me, ha? Sabi niya, walang emosyon. Don't expect me to be friendly. Kasi don't do friendly anymore. Hindi po ako nag-i-expect ng kahit ano, sir, sagot ko, pilit nang umiti. Trabaho lang po. He scoffed. Trabaho. Right. Let's see how long you last. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas lalong kakabahan sa sinabi niya. Parang isang hamon. Isang hamon na hindi ko alam kung kaya kong pagtagumpayan. Pero nandito na ako. Wala nang atrasan. Kinagat ko ang alok kahit na mabigat sa dibdib. Para sa pamilya ko. Para sa sarili ko. Kahit gaano pa kasungit itong si Sir Harry Villagracia, kailangan kong tiisin. Sino ba naman ako para umarte? Isang hamak na probinsyanang tumakas sa arranged marriage, napadpad sa syudad at ngayon, yaya ng isang misteryoso at mayabang na lalaking hindi makalakad. Ang buhay nga naman parang jeepney. Minsan masaya ang bayahe, minsan traffic, minsan naman hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Ang tanong na lang, kakapit ba ako o bibitaw? Sa ngayon, kakapit muna ako. Mahigpit. Lumipas ang mga unang araw ko sa mansyon ng mga Villagracia na parang isang mahabang pelikulang puno ng tensyon. Si Sir Harry, consistent sa kasungitan. Parang laging may dalang itim na ulap saan man siya magpunta sa loob ng kanyang silid. Bihira siyang magsalita at kung magsasalita man, kadalasan ay utos o sarkastikong komento. Evie, yung kape ko. Evie, ayusin mo tong mga papel ko, nagkalat na naman. Eve, wag kang masyadong maingay, nag-iisip ako. Para akong anino niya, laging nakasunod, laging handang sumunod sa utos. Mahirap.
Nakakapagod din, hindi lang sa pisikal, kundi pati sa emosyonal. Minsan, gusto ko na siyang sagot-sagutin, lalo na kapag parang wala na siyang ginawang tama sa paningin ko. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Kailangan ko ng trabaho. At sa kabila ng lahat, may parte sa akin na naaawa sa kanya. Napansin ko, madalas siyang mag-isa sa may bintana, nakatingin sa malayo. Hawak-hawak niya palagi ang isang maliit at medyo luma ng picture frame. Hindi ko maaninag kung ano ang nasa larawan, pero para bang napakahalaga niyon sa kanya. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig doon, ang mga mata niya ay puno ng lungkot, ng pangungulila. Sino kaya ang nasa larawang iyon? Ano ang kwento sa likod niyon? Isang hapon, habang tinutulungan ko siyang mag-ayos ng mga gamit niya sa study table, aksidenteng nahulog ang picture frame. Nako, sorry po, sir, agad kong sabi, kinakabahan. Dinampot ko agad. Doon ko unang nasilayan ang laman ng litrato. Isang babae. Maganda, nakangiti, kayakap si Sir Harry na nakangiti rin. Mukhang masaya sila. Mukhang in love. Akin na yan, mabilis niyang hinablot sa kamay ko ang frame, ang boses niya ibiglang naging mas matigas. Itinago niya agad iyon sa drawer ng mesa niya. Don't ever touch Esva things without my permission. Sorry po talaga, sir. Hindi ko po sinasadya, sabi ko, medyo nanginginig pa rin. Grabe ang reaksyon niya. Para bang nahuli ko siyang may itinatagong napakalaking sikreto. Mula noon, mas naging curious ako. Sino ang babaeng iyon? Anong nangyari sa kanila? Siya kaya ang dahilan kung bakit naging ganoon kasungit at kalungkot si Sir Harry. May mga pagkakataon, lalo na kapag therapy session niya, na kailangan kong punasan ang pawis niya. Ang awkward sa simula. Lalaki siya at ako, isang dalaga. Pero trabaho lang. Pinipilit kong huwag magpaapekto. Napapansin ko, ang bango pa rin niya kahit pinagpapawisan. At ang balat niya, ang kinis. Minsan, nagkakatinginan kami at ewan ko ba, parang may kuryenteng dumadaloy. Iniisip ko, baka imahinasyon ko lang yun. O baka naman, dala lang ng pagod at puyat. Isang gabi, nagising ako sa ingay mula sa silid ni Sir Harry. Dahan-dahan akong sumilip. Nakita ko siyang nakaupo sa sahig, sa tabi ng kanyang wheelchair. Lasing. May bote ng alak sa tabi niya. Umiiyak siya. Humahagulgol na parang bata. Samantha. Bakit? Bakit mo ko iniwan? Paulit-ulit niyang sinasabi, ang boses niya ay basag. Minahal kita. Ibinigay ko lahat. Tapos ganito lang. Samantha. Yun pala ang pangalan ng babae sa picture frame. At yun din ang pangalang isinisigaw niya sa gitna ng kanyang kalasingan at pighati. Hindi ko alam ang gagawin ko. Lalapitan ko ba siya? Hahayaan ko na lang. Naaawa ako sa kanya. Ngayon ko lang siya nakitang ganito ka-vulnerable. Ang Sir Harry na kilala kong masungit at mayabang, ngayon ay isang lalaking durog ang puso. Dahan-dahan akong lumapit. Sir Harry. Nag-angat siya ng tingin. Pula ang mga mata niya, namamaga sa kaiiyak. Ay Evie? Anong ginagawa mo dito? Narinig ko po kayo. Okay lang po ba kayo? Umiling siya. Hindi. Hindi ako okay. Muli siyang humagulgol. She left me, Evie. Iniwan niya ako noong panahong pinakakailangan ko siya. After the accident she just disappeared. Aksidente. Iniwan. Ngayon, nagkakaroon na ng linaw ang lahat. Ang aksidenteng iyon, hindi lang ang mga binti niya ang napinsala, kundi pati ang puso niya. Tinulungan ko siyang tumayo at bumalik sa wheelchair. Inabutan ko siya ng tubig. Hindi na siya nagsalita pa. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ako naman, tahimik lang na nakabantay sa tabi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Anong salita ang makakapagpagaan sa sakit na nararamdaman niya? Kinabukasan, parang walang nangyari. Bumalik ulit siya sa dati niyang anyo, masungit at distant. Pero ako, hindi ko na siya tinitingnan sa parehong paraan. Alam kong sa likod ng maskara niyang iyon, may isang pusong sugatan. Isang araw, habang naglilinis ako ng kwarto niya, napansin kong medyo nakaawang ang drawer kung saan niya itinago ang picture frame. Dahil sa kuryosidad, hindi ko napigilang silipin. Nandoon nga ang frame.
At sa ilalim nito may isang maliit na notebook. Isang diary. Alam kong mali pero binuklat ko. Ang mga unang pahina, puno ng masasayang kwento. Tungkol kay Samantha. Kung paano sila nagkakilala, ang mga dates nila, ang mga pangarap nila. Puno ng pag-ibig at pag-asa ang bawat salita. Pero habang lumilipat ako ng pahina, unti-unting nagbabago ang tono. May mga pag-aaway. May mga hindi pagkakaunawaan. At tapos ang aksidente. Hindi ko na kaya, Harry. I can't do this anymore. I'm sorry. Yun ang huling entry na isinulat ni Samantha, nakasulat sa isang kapirasong papel na idinikit sa diary. Pagkatapos nyon, puro entry na ni Sir Harry. Puno ng galit, ng sakit, ng tanong na bakit. She chose to leave. She chose her freedom over me. Was not enough. Was my love not enough? This wheelchair, this is my prison. And she was supposed to be in my light. Some days, I just want to disappear. What's the point of living if I can't even walk towards your own dreams? Naiyak ako habang binabasa ang mga iyon. Ang bigat. Ang sakit. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit siya ganoon. Kung bakit parang galit siya sa mundo. Niloko siya. Iniwan. At kasabay noon, nawala pa ang kakayahan niyang lumakad. Sino ba namang hindi magiging bitter? Isinara ko ang diary at maingat na ibinalik sa drawer. Nanghina ako. Parang nadurog din ang puso ko para sa kanya. Nang hapong iyon, habang tinutulungan ko siya sa therapy, hindi ko napigilang magtanong. Sir Harry, pwede po ba akong magtanong? Tumingin siya sa akin, nagtataka. About what? Tungkol po kay Samantha. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Sumeryoso ang mukha niya. Akala ko, sisigawan niya ako. Pero hindi. Bumuntong hininga lang siya. What about her? Mahina niyang tanong. Mahal na mahal niyo po siya, no? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa malayo. Sobra. Akala ko siya na. Akala ko kami na hanggang dulo. Anong nangyari po? Nagkwento siya. Tungkol sa pagmamahalan nila, sa mga plano nila. Tungkol sa aksidente, isang car crash, lasing ang driver ng kabilang sasakyan. Siya ang napuruhan. At kung paano, pagkatapos ng ilang linggo sa ospital, unti-unting lumayo si Samantha. Hanggang sa isang araw, iniwan na lang siya nito ng sulat. She said she couldn't handle it, she couldn't handle crippled man for the rest of her life, sabi niya, may pait sa boses. Masakit, Eve. Sobrang sakit. Yung taong akala mo karamay mo sa lahat, siya pa yung unang bibitaw. Sorry po, sir, yun lang ang nasabi ko. Hindi ko alam kung paano siya ko comfort in. It's okay. Matagal na iyon. Naka-move on na siguro. Pero alam kong hindi pa. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Naniniwala pa po ba kayo sa pag-ibig? Bigla kong naitanong. Napatingin siya sa akin, parang nagulat sa tanong ko. Umiti siya ng mapait. Pag-ibig? Ewan ko, Eve. Siguro para sa iba. Pero para sa akin, parang isang magandang panaginip na lang na ayoko nang balikan. Pero paano po yung mga pangarap niyo? Pangarap. Tumawa siya pero walang saya. Anong pangarap ang matutupad ng isang lumpo? Sir naman, Eve, tingnan mo ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Nagulat ako. Ang init ng kamay niya. This is me now. Ito na ang buhay ko. Wala nang pangarap. Wala nang pag-ibig. Ito na lang. Bumigat ang dibdib ko. Gusto kong sabihin sa kanya na hindi totoo yun. Na may pag-asa pa. Na kaya pa niyang mangarap. Pero sino ba ako para sabihin yun? Simula ng gabing iyon, parang may nagbago sa aming dalawa. Hindi na siya kasing sungit ng dati. Minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti habang nagkukwento ako tungkol sa Isla de Clara, sa pamilya ko, sa mga simpleng bagay. At ako naman, mas naging komportable na sa kanya. Hindi na bilang yaya lang, kundi bilang isang kaibigan. Ewan. Pero sa tuwing maaalala ko ang diary, ang pangalang Samantha, ang sakit sa mga mata niya,
alam kong malayo pa ang lalakbay naming dalawa. Ang sikreto ng nakaraan niya, parang isang multo na patuloy na bumabagabag sa kanya. At ako, isang hamak na tagamasidlang, umaasang sana, balang araw, makalaya na siya sa multong iyon. At sana, sa paglaya niya, mahanap niya ulit ang daan pabalik sa liwanag. Unti-unti, parang sikat ng araw na sumisilip sa madilim na kwarto ang mga pagbabago kay Sir Harry. Ang dating laging nakakunot na noo, ngayoy madalas nang napapalitan ng mga ngiti, maliliit na ngiti sa simula, na habang tumatagal ay nagiging mas malapad at mas totoo. Ang mga sarkastikong komento, napapalitan na ng mga biruan at asaran. Hindi na siya ang Sir Harry na parang laging pasan ang mundo. Nagiging si Harry na lang siya, yung Harry na siguro, matagal nang nagtatago sa likod ng pader ng sakit at pait. At ako ang laging nandyan. Saksi sa bawat maliit na pagbabago. Masaya ako para sa kanya. Masaya ako na kahit papaano, nakakatulong ako. Evie, ano sa tingin mo, bagay ba sa akin tong kulay blue na polo? Tanong niya isang umaga, hawak ang dalawang damit. O mas okay tong gray? Napangiti ako. Dati hindi yan magtatanong ng ganyan. Basta na lang niya isusuot kung anong unang mahablot. Yes, sir, bagay naman po pareho, sir. Pero parang mas fresh po kayo tingnan dyan sa blue. Talaga? Sige, ito na lang. Ngumiti siya, at ewan ko ba, parang may kumiliti sa puso ko. Kilig. Siguro. Ang gwapo niya kasi lalo kapag nakangiti. Naging mas regular na rin ang therapy sessions niya. Dati, parang obligasyon lang. Ngayon, parang mas ganado na siya. At ako, laging nasa tabi niya, taga-alalay, taga-cheer. Kaya mo yan, sir. Konti na lang, sigaw ko minsan habang pinipilit niyang igalaw ang mga binti niya sa tulong ng therapist. Pawis na siya, pero hindi siya sumusuko. Ang ingay mo, Evie, sabi niya, hingal na hingal pero nakangiti. Para kang cheerleader sa basketball. Siyempre po. Number 1 fan niyo kaya ako, biro ko. Nagtawanan kami. May mga pagkakataon na habang nagpa-practice siyang imaglakad, gamit ang parallel bars, halos mawalan siya ng balanse. Agad akong lalapit para saluhin siya. Minsan, nagkakadikit ang mga kamay namin o nagkakatinginan kami ng malapitan. Slow motion. Parang eksena sa pelikula. Ang bilis ng tibok ng puso ko sa mga sandaling iyon. Siya naman, parang wala lang. O baka naman, nagpipigil lang din? Ewan. Ang hirap basahin ng taong tuminsan. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa hardin pagkatapos ng therapy, bigla siyang nagsalita. Evie, salamat ha. Para saan po, sir? Sa lahat. Sa pasensya mo. Sa hindi mo pagsuko sa akin. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong iyon, kitang-kita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Akala ko wala nang magtitiyaga sa ugali ko. Pero ikaw, nandyan ka pa rin. Trabaho ko po yun, sir, sabi ko, medyo nahihiya. Hindi lang yun, Evie. Alam ko. Ngumiti siya. You're more than just hiyaya to me now. You're a friend. Friend. Ang sarap pakinggan. Pero sa loob-loob ko, parang may gusto pa akong higit doon. Napapikit ako. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi pwede. Yaya lang ako. At siya, ang amo ko. Ang layo ng agwat namin. Pero ang puso, hindi marunong sumunod sa agwat. Ang puso may sariling isip. At ang puso ko, unti-unti nang nahuhulog kay Sir Harry. Sa kabila ng kasungitan niya noon, sa kabila ng kapansanan niya, sa kabila ng lahat. Nagsimula na rin siyang mag-share ng mga pangarap niya ulit. Mga pangarap na akala niya, tuluyan ang kinalimutan. Gusto ko pa ring mag-design ng mga bahay, Evie. Yung mga bahay na may puso. Yung komportable, yung masarap uwian. Kaya niyo po yan, sir. Ang galing niyo kaya mag-drawing. Sa tingin mo? Opo. Sigurado ako, maraming magkakagusto sa mga design niyo. Ngumiti siya. Sana nga. Maybe someday, I can build my own firm again. Tutulungan ko po kayo, masigla kong sabi. Talaga? Anong gagawin mo? Tagatimpla ng kape ko, biro niya. Grabe siya.
Pwede naman po akong maging sekretary nyo o tagalinis ng office. Nagtawanan na naman kami. Ang gaan sa pakiramdam. Parang ang tagal kong hindi naramdaman ang ganitong saya. Si Senora Consuelo, napapansin din ang pagbabago sa anak niya. Evay, we don't know how to thank you, sabi niya sa akin isang araw, may luha sa mga mata. You brought this my son back. You gave him hope again. Nakatulong lang po ako, Senora. Si Sir Harry po mismo ang may gusto ng pagbabago. Pero alam ko, sa puso ko, na may malaking papel ako doon. At masaya ako. Sobrang saya. Akala ko, magtutuloy-tuloy na ang saya. Akala ko, okay na ang lahat. Hanggang sa isang araw. Nasa sala kami ni Sir Harry, naglalaro ng chess. Tawanan kami ng tawanan kasi lagi ko siyang natatalo. Charot lang, syempre siya ang laging panalo, pero inaasar ko siya. Biglang may nag-doorbell. Ako na po, Manang Flora, sigaw ko, at tumakbo papunta sa pinto. Baka delivery lang. Pagbukas ko ng gate, isang babae ang nakatayo doon. Matangkad, balingkinitan ang katawan, nakasuot ng mamahaling damit, at may malaking sunglasses. Maganda. Sobrang ganda. Para siyang artista. Yes? Who are you looking for? Tanong ko, medyo na-intimidate sa itsura niya. Tinanggal niya ang sunglasses niya. At doon ko nakita ang mga mata niyang kulay abo, matalim at parang maihinahanap. Is Harry Villagracia here? Tanong niya, ang boses niya, malamig pero elegante. Sino po sila? Mumiti siya, pero hindi umabot sa mga mata. I'm Samantha. Samantha Chua. His fiancé. Fiancé? Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Siya. Siya si Samantha. Ang babaeng nasa picture frame. Ang babaeng dahilan ng lahat ng sakit ni Sir Harry. Ang babaeng mahal pa rin niya. Aano pong kailangan niyo sa kanya? Nauutal kong tanong kahit alam ko na ang sagot. I'm here to see him. I want him back. Diretsahan niyang sabi, walang paligoy-ligoy. Gusto niyang bumalik? Pagkatapos ng lahat. Pagkatapos niyang iwan si Sir Harry noong panahong kailangan siya nito. Anong karapatan niya? Naramdaman ko ang galit na namumuo sa dibdib ko. Selos? Siguro. Takot. Sobra. Takot na baka bumalik si Sir Harry sa kanya. Takot na baka mawala lahat ng pinagsamahan namin. Takot na baka hindi pala ako ang para sa kanya. Eve. Sino yan? Narinig kong tawag ni Sir Harry mula sa loob. Papalapit na ang wheelchair niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Haharangan ko ba si Samantha? Sasabihin ko bang umalis na siya? O papapasukin ko siya at hahayaang harapin sila ni Sir Harry? Bago pa ako makapagdesisyon, lumitaw na si Sir Harry sa likod ko. Nakita niya si Samantha. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Sir Harry. Ang pagkagulat na may halong ano? Sakit? Galit? O pag-asa? Samantha, bulong niya, hindi makapaniwala. Mumiti si Samantha, yung ngiting parang nananalo. Lumapit siya kay Sir Harry. Lumuhod sa harap ng wheelchair niya. Hinawakan ang mga kamay nito. Harry, Dilay love, sabi niya, ang boses niya ay puno ng drama, puno ng pait, puno ng kasinungalingan. I'm so sorry. I made a mistake. A very big mistake. Please take me back. I still love you. I've always loved you. Nakatayo lang ako doon parang estatwa. Tagamasid sa eksenang hindi ko dapat pinapanood. Si Sir Harry, nakatitig lang kay Samantha, walang reaksyon. Ako naman, pinipigilan ang mga luha ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Akala ko kami na. Akala ko may pag-asa na. Pero heto, dumating ang multo ng nakaraan. At parang mas malakas pa rin ang hatak nito. Tumingin si Samantha sa akin, mula ulo hanggang paa. Isang tinging mapagmataas. Isang tinging nagsasabing, sino ka ba? Yaya ka lang. Ako ang mahal niya. Nga naman. Sino nga ba ako? Napayuko ako. Ang puso ko parang dinudurog. Ang mga pangarap kong kasama siya, parang biglang gumuho.
Harry, please say something, pakiusap ni Samantha, ang mga mata niya ay nagmamakaawa. Tumingin si Sir Harry sa akin. Isang tinging hindi ko mabasa. Puno ng ano? Confusion? Guilt? O pamamaalam? Hindi ko na kaya. Kailangan kong umalis doon. Kailangan kong takasan ang sakit. Excuse me po, sabi ko at mabilis na tumalikod. Narinig ko pa ang tawag ni Sir Harry, Evie, wait, pero hindi ako lumingon. Tumakbo ako papasok sa kwarto ko at doon, ibinuhos ko lahat ng luha ko. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Napapalapit na ang puso ko sa kanya pero biglang dumating siya. Ang babaeng minahal niya. Ang babaeng siguro mahal pa rin niya. Paano na ako? Paano na kami? Hindi ko alam kung gaano ako katagal umiyak sa kwarto ko. Ang alam ko lang, pagod na ang mga mata ko at ang puso ko parang pinipiga. Ang mga salita ni Samantha, I'm his fiancé. I want him back. I still love you, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Para silang mga kutsilyong sumasaksak sa bawat pag-asa na nabuo sa dibdib ko para kay Sir Harry. Sino ba naman ako para makipagkompetensya sa kanya? Si Samantha, maganda, mayaman, sopistikada. Ang babaeng minahal ni Sir Harry ng sobra. Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. At ako, isa lang hamak na yaya. Isang probinsyanang tumakas sa sariling problema. Anong laban ko? Napagdesisyonan ko na. Aalis ako. Hindi ko kayang makita silang dalawa na magkasama. Hindi ko kayang makita si Sir Harry na masaya sa piling ng iba, lalo na kung ang ibig sabihin noon ay ang pagdurusa ko. Siguro, ito na ang tamang gawin. Para sa kanilang dalawa. Para na rin sa sarili ko. Kahit mabigat sa loob, sinimulan kong mag-empack ng mga gamit ko. Kakarampot lang naman ang mga ito, pero bawat damit na ititiklop ko, parang may kasamang alaala. Ang mga ngiti ni Sir Harry, ang mga biruan namin, ang mga sandaling akala ko, mait kamit na. Ang sakit. Ang hirap bitawan. Habang nag-empake, kumatok si Manang Flora sa pinto. Evie! Anak! Okay ka lang ba dyan sa loob? Pinunasan ko ang mga luha ko. Oo po, Manang. Medyo masama lang po ang pakiramdam ko. Gusto mo bang dalhan kita ng gamot o pagkain? Wag na po, Manang. Magpapahinga lang po ako. Salamat po. Hindi ko muna sinabi kay Manang Flora ang plano ko. Ayokong pigilan niya ako. Ayokong may makaalam hanggat hindi pa ako nakakaalis. Kinagabihan, nang sigurado akong tulog na ang lahat, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto ko, dala ang maliit kong bag bawat hakbang ko, parang ang bigat. Dumaan ako sa tapat ng silid ni Sir Harry. Nakaawang ng kaunti ang pinto. Sumilip ako. Nakita ko si Samantha, inaayos ang kumot ni Sir Harry. Nakaupo ito sa gilid ng kama, hinahaplos ang buhok ng natutulog na lalaki. May lambing sa mga kilos niya. Si Sir Harry naman, mukhang mahimbing ang tulog, walang kamalay-malay sa sakit na idinudulot ng eksenang iyon sa akin. Parang wala siyang emosyon o baka pagod lang talaga. Pero para sa akin, sapat na iyon. Sapat na para kumpirmahin na wala na akong lugar dito. Tahimik akong tumalikod. Naglakad palayo. Hindi na ako lumingon pa. Sa bawat hakbang papalabas ng mansyon, parang may parte sa akin na naiiwan. Ang puso ko, naiwan na yata sa silid ni Sir Harry, kasama ng mga alaala naming dalawa. Wala akong tiyak na pupuntahan. Ang mahalaga, makaalis ako doon. Makalayo sa sakit. Samantala, sa mansyon, lingid sa kaalaman ko ang mga nangyayari. Kinabukasan, nagising si Harry na wala si Samantha sa tabi niya. Hinanap niya ito sa buong silid, pero wala. Napansin niyang nakaayos na ang mga gamit niya, ang mga gamot niya sa bedside table, ang paborito niyang libro. Mga bagay na si Evie lang ang gumagawa. Bigla siyang kinabahan. Evie, tawag niya. Walang sumasagot. Lumabas siya ng silid gamit ang wheelchair. Hinanap niya si Evie sa kusina, sa sala, sa hardin. Wala. Manang Flora. Si Evie po, tanong niya, hindi na mapakali. Sir Harry, wala po siya sa kwarto niya. Dala niya rin po ang mga gamit niya, sagot ni Manang Flora, bakas ang pag-aalala. Ano?
Umalis siya. Gulat na gulat si Harry. Hindi niya akalaing aalis si Eve nang walang paalam. Bakit? Dahil ba kay Samantha? Manang, sigurado po kayo. Baka nag-jogging lang. Umiling si Manang Flora. Sir, malinis na po ang kwarto niya. Wala na pong gamit. Nag-iwan lang po siya ng sulat para sa inyo ni Senora. Sulat? Agad na pinuntahan ni Harry ang ibabaw ng kanyang mesa. May isang puting sobreng doon. Nanginginig ang kamay niyang binuksan iyon. Senora Consuelo, Sir Harry. Maraming salamat po sa lahat. Sa pagtitiwala, sa kabaitan, at sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin. Hindi ko po malilimutan ang mga araw na nanilbihan ako sa inyo. Pasensya na po kung sa ganitong paraan lang ako makakapagpaalam. Kailangan ko na pong umalis. May mga bagay po akong kailangang asikasuhin. Sana po maintindihan nyo. Evie. Maikli lang ang sulat. Walang paliwanag kung bakit siya biglang umalis. Pero alam ni Harry. Alam niyang dahil ito kay Samantha. Dahil sa pagdating nito. Damn it. Napasuntok si Harry sa mesa. Ang sakit. Ang bigat sa dibdib. Hindi niya inasahan na ganito ang mararamdaman niya sa pag-alis ni Evie. Si Evie na laging nandyan, si Evie na nagpatawa sa kanya ulit, si Evie na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nawala na. Sakto namang pumasok si Senora Consuelo sa silid, kasama si Samantha na may dalang tray ng agahan para kay Harry. Nakita ni Senora ang gusot na sulat sa kamay ng anak. Harry, anong nangyari? Nasaan si Evie? Tanong ng ina, may pag-aalala. She left, ma Evie's gone, sabi ni Harry, ang boses niya ay puno ng hinanakit. Tumingin siya kay Samantha. Isang tinging malamig. Si Samantha, parang walang narinig. Umiti lang ito. Good morning, Harry. I made you breakfast. Inilapag niya ang tray sa mesa. Don't worry about her. Maybe it's for the best now, we can focus on us. Focus on us. Tumawa si Harry ng mapait. Samantha, anong us ang sinasabi mo? There is no us. Not anymore. Harry, please. I know I made a mistake. I was scared. But I'm here now. I want to make things right, sabi ni Samantha, lumapit at sinubukang hawakan ang kamay ni Harry. Pero iniwas ni Harry ang kamay niya. Make things right. You left me when needed you most, Samantha. Tapos ngayon, babalik ka na parang walang nangyari. Just when it was starting to feel okay again. Harry, it was Evie, wasn't it? Siya ba ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan? Tanong ni Samantha, maiselo sa boses. Yaya mo lang siya, Harry. Ako ang fiance mo. Correction, Samantha. Ex-fiance, mariing sabi ni Harry. At si Evie, she's more than just yaya. She was my friend. Someone who genuinely cared. Hindi tulad mo. Nasaktan si Samantha sa sinabi ni Harry. Nakita iyon ni Senora Consuelo. Harry, anak, calm down, sabi ni Senora. Samantha, maybe you should give Harry some space first. Umalis si Samantha, umiiyak. Si Senora naman, niyakap ang anak. Harry, kung mahalaga sa'yo si Evie, bakit hindi mo siya pigilan? Bakit mo siya hinayaang umalis? Hindi ko alam, managulat ako. At siguro, naisip ko, baka mas mabuti nga kung wala siya. Para hindi na siya masaktan pa dahil sa akin, dahil sa gulo ng buhay ko. Pero sa loob-loob niya, nagsisisi siya. Dapat pinigilan niya si Evie. Dapat sinabi niya ang totoo niyang nararamdaman. Nang mga sumunod na araw, parang bumalik si Harry sa dati. Tahimik, malungkot, laging nakakulong sa kwarto. Si Samantha, pilit siyang inaasikaso, pero parang hangin lang ito para kay Harry. Walang emosyon. Walang reaksyon. Isang araw, schedule ng check-up ni Harry sa ospital. Si Senora Consuelo ang nagpumilit. Si Samantha, nag-offer na sumama, pero tinanggihan siya ni Harry. Si Mama lang ang sasama sa akin. Sa ospital, habang hinihintay nila ang doktor, hindi mapakali si Harry. Iniisip niya si Evie. Nasaan na kaya siya? Okay lang kaya siya? Ligtas kaya siya?
Dumating ang doktor, si Eve Ramirez, ang neurologist niya. Matapos ang ilang eksaminasyon at pagtingin sa mga resulta ng bagong tests, ngumiti ito. N.T. Villagracia, Senora Consuelo, I have some surprising news, sabi ni Eve Ramirez. Kinabahan si Harry. Ano kaya iyon? Harry, based on these latest results, and in my physical examination there's no more physical reason for you not to be able to walk. Ano po, Doc? Gulat na tanong ni Harry. Pati si Senora Consuelo hindi makapaniwala. Your nerves have healed significantly. The damage from the accident, while severe at the time, has shown remarkable recovery. Ang totoo niyan, Harry, I believe your paralysis for the past year or so has been largely psychosomatic. Psychosomatic. Ibig sabihin, Doc, nasa isip ko lang. Anyway, yes. The initial trauma, the emotional distress you went through, it can manifest physically. Your mind created a block. But now, it seems that block is gone. Physically, you are capable of walking, Harry. With continued therapy to regain muscle strength and coordination, you should be back on your feet. Hindi makapagsalita si Harry. Si Senora Consuelo, napahawak sa bibig, naiiyak sa tuwa. Diyos ko, salamat. Harry, anak, naririnig mo ba iyon? Makakalakad ka na ulit. Pero si Harry, parang lutang. Makakalakad na siya. Totoo ba to? Bigla, parang may nag-flashback sa isip niya. Yung mga therapy sessions nila ni Eve. Yung mga pagkakataong halos makatayo na siya, pero bigla siyang manghihina. Yung mga sandaling nararamdaman niyang kaya niya, pero pinipigilan niya ang sarili niya. At doon, sa harap ng doktor at ng kanyang ina, isang masakit na katotohanan ang bumagsak sa kanya. Ma! Does he? Nanginginig ang boses ni Harry. May aaminin po ako. Tumingin sa kanya si Senora Consuelo at si Ike Ramirez, naghihintay. Actually, doth. I think he knew. Medyo. Nitong mga nakaraang linggo. Nararamdaman ko ng kaya ko nang tumayo. May mga pagkakataong nasubukan ko kapag mag-isa ako. Nakakatayo ako ng ilang segundo. Ano, gulat na sabi ni Senora Consuelo. Pero bakit hindi mo sinabi, anak? Napayo ko si Harry. Ang bigat sa dibdib. Ang kahihiyan. Ang guilt. Kasi natakot ako, Mati. Natakot saan? Natakot akong kapag nalaman ni Eve na kaya ko nang tumayo, na kaya ko nang maglakad, baka iwan niya ako. Bumagsak ang mga luha ni Harry. Akala ko kapag hindi na niya ako kailangang alagaan, aalis na siya. Kaya nagkunwari ako. Nagkunwari akong hindi ko pa rin kaya para manatili siya sa tabi ko. Napatakip ng bibig si Senora Consuelo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Ike Ramirez naman, tahimik lang na nakikinig, bakas ang pag-unawa sa mukha. Oh, Harry T. Bulong ng ina, niyakap ang anak na humahagulgol na. Anak, anong ginawa mo? Ang tanga ko, ma. Ang selfish ko, sigaw ni Harry sa gitna ng pag-iyak. Ako ang dahilan kung bakit siya umalis. Akala niya siguro wala na siyang halaga sa akin dahil bumalik si Samantha. Akala niya mas pinili ko si Samantha. Pero ang totoo, si Evie ang gusto kong makasama. At dahil sa katangahan ko, sa pagiging duwag ko, nawala siya. Ang sakit ng katotohanan. Ang bigat ng pagsisisi. Nagkunwari siyang lumpo para manatili si Evie, pero ang pagbabalik ni Samantha at ang pananahimik niya ang nagtulak kay Evie palayo. Irony. Isang napakasakit na irony. Umiyak lang ng umiyak si Harry sa balikat ng kanyang ina. Ang guilt, parang laso na kumakalat sa buong sistema niya. Ang dating takot na maiwan, napalitan ngayon ng mas matinding takot, ang takot na baka huli na ang lahat para kay Evie. Na baka tuluyan na siyang nawala dahil sa mga maling desisyon niya. Kailangan ko siyang mahanap, ma, sabi ni Harry, pinupunasan ang mga luha. Kailangan kong humingi ng tawad. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pero paano? Saan niya hahanapin si Evie sa napakalaking syudad na ito? At kung mahanap man niya, papatawarin pa kaya siya nito? Ang dating tibata na inaalagaan, ngayon ay isang lalaking durog, hindi lang ang puso, kundi pati ang kaluluwa dahil sa sarili niyang pagkakamali.
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Harry. Pagka-uwi nila mula sa ospital, kahit na nanghihina pa dahil sa emosyonal na revelasyon at sa matagal na hindi paggamit ng mga binti, nagpumilit siyang tumayo mula sa wheelchair. Sa una, nangangatog ang mga tuhod niya, parang bagong silang naguya. Pero sa tulong ng kanyang ina at ni Manang Flora, at sa nag-aalab na determinasyon sa kanyang puso, nagawa niyang humakbang. Isang hakbang. 2. 3. Ang bawat isa, parang 1 milya ang layo, pero 1 milya papalapit sa pag-asang mahanap si Evie. Dahan-dahan lang, anak, paalala ni Senora Consuelo, hawak ang braso ng anak, halong tuwa at pag-aalala ang nasa mukha. Kailangan ko siyang mahanap, ngayon na, sabi ni Harry, ang pawis ay tumutulo na sa kanyang noo, pero ang mga mata niya determinado. Hindi na niya ininda ang sakit, ang pagod. Iniwan niya ang mansyon. Naglakad siya, sa unang pagkakataon matapos ang halos 3 taon, sa mga kalsada ng Kalintan. Ang wheelchair, naiwan sa isang sulok ng kanilang sala, isang paalala ng nakaraang ayaw na niyang balikan. Saan siya magsisimula? Wala siyang ideya kung saan nagpunta si Evie. Ang tanging alam niya, kailangan niyang kumilos. Naalala niya, may mga kaibigan si Evie na nabanggit nito dati, mga kasamahan niya sa dati niyang pinapasukan bago siya napunta sa mansyon. Isang maliit na karinderya daw malapit sa palengke. Yun ang una niyang pinuntahan. Pagod na pagod, hingal na hingal, pero hindi siya tumigil. Nagtanong-tanong siya sa mga tindera sa palengke. Ale, mama, may kilala po ba kayong Evie? Taga Isla de Clara. Dati pong nagtatrabaho sa isang karinderya dito. May ilan na umiling, may ilan na nagkibit balikat. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Hanggang sa may isang matandang tindera ng gulay na pumansin sa kanya. Evie. Yung magandang dalaga na laging nakangiti. Kilala ko yun. Mabait na bata yun. Nabuhayan ng loob si Harry. Alam niyo po ba kung nasaan siya ngayon? Nako, iho, hindi ko tiyak. Pero ang alam ko, may kaibigan yun si Nen, yung nagtitinda ng isda sa kabilang hanay. Baka alam ni Nen. Agad na pinuntahan ni Harry si Aling Nen. Medyo matagal bago niya ito nahanap sa dami ng tao at ingay sa palengke. Pawisan na siya, at ang mga binti niya ay parang bibigay na, pero tiniis niya. Aling Nen. Ako po si Harry. Kaibigan po ni Evie, pakilala niya. Tiningnan siya ni Aling Nen mula ulo hanggang paa. Harry, ikaw ba yung amo niyang mayaman? Tumango si Harry, medyo nahiya. Siguro, naikwento na siya ni Evie. Opo. Hinahanap ko po siya. Alam niyo po ba kung nasaan siya? Nag-alinlangan si Aling Nen. Bakit mo siya hinahanap, iho? Iniwan ka na raw niya, ah. Mahabang kwento po, Aling Nen. Pero kailangan ko po siyang makausap. May kasalanan po ako sa kanya. Kailangan ko pong humingi ng tawad. Puno ng sinseridad ang boses ni Harry. Nakita siguro ni Aling Nen ang pagsisisi sa mga mata ni Harry. Bumuntong hininga ito. Hay naku, kayong mga kabataan. Sige na nga. Alam ko kung nasaan siya. Pero mangako ka, iho, hindi mo siya sasaktan ulit, ha? Mabait na bata si Evie. Ayokong makita siyang umiiyak ulit dahil sa'yo. Pangako po, Aling Nen. Hindi ko na po siya sasaktan. Gagawin ko po ang lahat para mapasaya siya. Itinuro ni Aling Nen ang direksyon. Isang maliit na kainan daw sa may bandang pier, hindi kalayuan sa palengke. Doon daw pansamantalang tumutuloy at tumutulong si Evie sa may-ari, na kamag-anak din pala ni Aling Nen. Nagpasalamat si Harry at mabilis na tinungo ang lugar. Bawat hakbang, mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Malapit na. Makikita na niya ulit si Evie. Pero paano kung ayaw na siyang makita ni Evie? Paano kung hindi siya nito mapatawad? Nang marating niya ang pier, nakita niya ang maliit na kainan. Evie's Canteen ang nakasulat sa munting karatula. Simple lang ang lugar, pero malinis at mukhang dinadayo ng mga trabahador sa pier. Dahan-dahan siyang lumapit. Sumilik siya sa bintana. At doon, nakita niya si Evie. Nakatayo sa likod ng counter, abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Suot nito ang paborito niyang dilaw na bestida, ang buhok ay nakapusod lang, pero para kay Harry,
siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Napansin ni Harry, medyo namumugto ang mga mata ni Evie. Umiyak kaya ito? Dahil sa kanya, mas lalong kumirot ang puso niya. Sakto namang paunti na ang mga customer. Si Evie, nagsisimula ng magligpit. Nagpupunas ng mga mesa. Mukhang magsasara na sila. Ito na. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga ng malalim si Harry. Kinakabahan siya, mas kinakabahan pa kaysa noong unang beses siyang nag-present ng architectural design sa harap ng malalaking kliyente. Pumasok siya sa loob ng kainan. Narinig ni Evie ang kalembang ng maliit na bell sa pintuan. Pasensya na po, sir, sarado na po ka. Natigilan siya nang makita kung sino ang pumasok. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapaniwala. Sir Harry, bulong niya, nabitawan ang hawak na basahan. Anong ginagawa niyo dito? At nakatayo kayo? Hindi sumagot si Harry. Naglakad siya palapit kay Evie. Bawat hakbang parang ang bigat. Ang mga tao sa labas ng kainan, ang mga nagdaraan, napapatingin sa kanila. Nagsisimula ng magkumpulan. Nang nasa harap na siya ni Evie, hindi na napigilan ni Harry ang sarili. Lumuhod siya. Sa harap ni Evie. Sa harap ng maraming tao. Evie. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Harry. Patawarin mo ako. Nagulat si Evie. Nagulat ang lahat ng nakakakita. Ang mayaman at aruganteng si Harry Villagracia, nakaluhod at humihingi ng tawad sa isang hamak na tindera. Sir Harry, tumayo po kayo dyan. Nakakahiya po sa mga tao, sabi ni Evie, namumula ang mukha, hindi alam ang gagawin. Sinubukan niyang itayo si Harry, pero hindi ito nagpatinag. Hindi ako tatayo dito, Evie, hanggat hindi mo ako napapatawad, sabi ni Harry, ang boses niya'y basag. Alam kong nasaktan kita. Alam kong ang gago ko. Ang duwag ko. Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Sir, ano po bang pinagsasasabi niyo? Naguguluhan si Evie, pero sa puso niya, nararamdaman niya ang sinseridad ni Harry. At ang sakit na makita siyang ganito. Nagkunwari ako, Evie, pag-amin ni Harry, tinitingnan si Evie diretso sa mga mata. Nagkunwari akong hindi pa rin makalakad. Kasi natakot ako. Natakot akong iwan mo ako kapag nalaman mong hindi mo na ako kailangang alagaan. Ang totoo, kaya ko nang tumayo noon pa. Pero pinili kong magsinungaling para manatili ka. Napatakip ng bibig si Evie. Hindi siya makapaniwala sa narinig. All this time. Kaya ka umalis dahil akala mo, pinili ko si Samantha, di ba? Patuloy ni Harry. Pero hindi, Evie. Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Ikaw ang mahalaga sa akin. Si Samantha wala na siyang ibig sabihin sa akin. Matagal na. Pero natakot akong aminin yun sa'yo, natakot akong baka hindi mo ako paniwalaan, o baka hindi mo ako kayang mahalin. Tumutulo na ang luha ni Evie. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit dahil sa pagsisinungaling ni Harry. Lungkot dahil sa mga nasayang na sandali. Pero higit sa lahat kilig. At pag-asa. Sir Harry T. Evie, please. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na nagbago na ako. Na kaya kitang mahalin ng tama. Na kaya kitang alagaan, hindi bilang yaya, kundi bilang taong pinakamamahal ko. Hinawakan ni Harry ang mga kamay ni Evie. Mahal kita, Evie. Mahal na mahal kita. Sa mga salitang iyon, parang gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Evie sa puso niya. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng tampo, parang biglang naglaho. Ang natira na lang ay ang pagmamahal na matagal na rin niyang itinago. Hindi na niya napigilan ang sarili. Yumakak siya kay Harry, doon mismo, sa gitna ng kainan, habang nakaluhod pa rin ito. Umiyak siya. Umiyak si Harry. Ang mga tao sa paligid, napapalakpak, napapangiti. Ang iba, kinikilig. Pinapatawad na kita, Harry, sabi ni Evie sa gitna ng mga hikbi. Pero sa susunod na magsisinungaling ka ulit sa akin, makakatikim ka talaga. Tumawa si Harry, umiiyak pa rin. Pangako, hinding-hindi na maulit. I love you, Evie. I love you too, Harry, sagot ni Evie. Nagyakapan sila ng mahigpit.
ang dating yaya at ang kanyang misteryosong boss. Ang babaeng tumakas sa arranged marriage at ang lalaking minsan nang nawala ng pag-asa. Sa gitna ng kanilang mga sugat at pagkakamali, natagpuan nila ang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi inaasahan pero totoo. Isang pag-ibig na handang magpatawad at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ang paghahanap natapos na. Ang pagtatapat nagbunga ng pag-asa. Ngayon, isang bagong kabanata ang magsisimula para sa kanila. Ang pagsisisi ay parang lagnat na bumalot kay Harry matapos niyang malaman ang buong katotohanan sa likod ng pag-alis ni Eve, isang katotohanang siya mismo ang may gawa. Ang bawat segundo na lumilipas na wala si Eve ay parang dagok sa kanyang dibdib. Ang pag-amin niya sa kanyang ina tungkol sa kanyang pagkukunwari ay nagbukas ng daan para sa isang desperadong paghahanap. Hindi ko hahayaang mawala siya. Mahindi ngayon, mariing sabi ni Harry kay Senora Consuelo habang sakay sila ng isang maliit na bangka, kasama ang ilang tauhan, at tinutunton ang mga baybayin ng Isla de Clara. Ilang araw na silang naroon. Ang dating marangyang buhay ni Harry sa syudad ay napalitan ng maalikabok na daan at nag-aalab na sikat ng araw ng probinsya, pero wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay si Eve. Bawat isla, bawat maliit na baryo, bawat posibleng lugar na maaaring puntahan ni Evie ay kanilang sinuyod. Ang pangulila sa dalaga ay baka sa bawat kilos niya, sa bawat pagod na buntong hininga, ngunit higit sa lahat, sa determinasyon sa kanyang mga mata. Alam niyang bumalik si Evie sa probinsya nito. Iyon ang sinabi ni Aling Nen, ang tindera sa palengke na huling nakausap ni Evie bago ito tuluyang nagpa siyang umuwi. Samantala, sa pantalan ng Isla de Clara, nakaupo si Evie sa isang lumang bangko, yakap ang kanyang kakarampot na bag sa loob nito, bukod sa ilang damit, ay isang gusot na papel, isang drawing ng bulaklak na may nakasulat na, "Thank you, Yaya." Isang alaala mula sa anak na dapat niyang alagaan, isang paalala ng kasinungalingang minsan niyang pinaniwalaan, ngunit naging bahagi na rin ng buhay niya. Ilang araw na siyang nag-iisip. Naisip niyang bumalik na lang ulit ng Maynila, maghanap ng ibang trabaho, subukang kalimutan ang lahat. Pero paano? Paano mo kakalimutan ang isang taong nagparamdam sa iyo ng pagmamahal, kahit pa sa paraang baluktot at puno ng lihim? Flashback. Ang mga ngiti ni Harry kapag nagkukulitan sila. Ang init ng kamay nito noong minsang muntik na siyang mahulog. Ang mga mata nitong puno ng lungkot na unti-unti niyang nakitang nagkaroon ng kinang. Napabuntong hininga si Eve. Siguro nga hanggang dito na lang kami. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Pinunasan niya ito agad. Kailangan niyang magpakatatag. Para sa sarili niya. Bigla, kumulog ng malakas. Sinundan iyon ng mabilis na pagpatak ng ulan. Nagtakbuhan ang mga tao sa pantalan para sumilong. Naiwan si Evie, basang-basa na, parang ayaw nang gumalaw. Para bang nakikisama ang langit sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nang akmang tatayo na siya para maghanap ng masisilungan, isang sigaw ang pumukao sa kanyang atensyon. Isang pamilyar na boses. Eve! Lumingon siya. Mula sa di kalayuan, papalapit ang isang lalaki, basang-basa rin ang ulan, hingal na hingal, pero may determinasyon sa bawat hakbang. Si Harry. Hindi makapaniwala si Eve. Anong ginagawa nito dito? Paano siya nahanap? Eve! Huwag kang umalis. Hindi pa tapos ang kwento natin, sigaw ulit ni Harry, mas malapit na ngayon. Napatigil si Eve. Ang puso niya kumakaripas. Ang ulan, patuloy sa pagbuhos, pero parang sila lang dalawa ang tao sa mundong iyon. Nang makarating si Harry sa harap niya, pareho na silang basang sisiw. Ang buhok ni Harry ay tumutulo, ang damit niya ay dikit na dikit sa katawan, pero ang mga mata nito ay puno ng pagsusumamo, ng pagmamahal. Harry, hindi maituloy ni Evie ang sasabihin. Walang ano-ano ilumuhod si Harry sa harap niya, sa gitna ng malakas na ulan. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang simpleng singsing na yari sa pilak, walang mamahaling bato, pero kumikinang sa kabila ng dilim ng kalangitan. Eve, nagsimula si Harry, nanginginig ang boses, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tindi ng emosyon. Alam kong nasaktan kita. Alam kong ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Nagsinungaling ako. Nagkunwari ako. Dinaya kita. Pero maniwala ka, Evie, lahat ng iyon ginawa ko dahil natakot akong mawala ka.
Natakot akong kapag nalaman mong hindi mo na ako kailangang alagaan, iiwan mo ako. Umiiyak na si Evie. Ang bawat salita ni Harry ay parang punyal na sumusugat pero kasabay noon ay gamot na naghihilom. Hindi mo kailangang alagaan ako, Evie, patuloy ni Harry, ang mga luha niya ay humahalo na sa patak ng ulan. Hindi mo kailangang maging yaya ko. Ang kailangan ko, ang gusto ko ay ikaw. Ikaw lang. Basta hayaan mong mahalin kita, araw-araw. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Hayaan mong patunayan ko sa iyong karapat-dapat ako sa pagmamahal mo, sa pagtitiwala mo. Evie, patawarin mo ako. At kung papayag ka, gusto kong makasama ka habang buhay. Itinaas niya ang sing-sing. Will you marry me, Evie? Sa gitna ng ulan, sa harap ng ilang kuryosong mangingisda na napahinto sa kanilang ginagawa, sa ilalim ng kalangitang tila umiiyak kasama nila, isang tanong ang binitiwan. Isang tanong na magpapabago sa lahat. Tinitigan ni Evie si Harry. Ang lalaking minsan niyang kinainisan, kinaawaan, minahal ng palihim, at ngayon, inaalayan siya ng isang panghabang buhay na pangako. Ang puso niya sumisigaw ng tsi. Dahan-dahan, tumango si Evie, hindi na mapigilan ang hagulgol ng saya. Harry. Pakakasalan kita. Isinuot ni Harry ang singsing sa daliri ni Evie. Simpleng singsing, pero para kay Evie, iyon na ang pinakamahalagang alahas sa buong mundo. Tumayo si Harry at niyakap si Evie ng mahigpit. Naghalikan sila. Isang halik ng kapatawaran, ng pagtanggap, ng walang hanggang pag-ibig. Ang mga tao sa paligid, napapalakpak, napapasigaw sa tuwa. At parang isang himala, unti-unting huminto ang ulan. Sumilip ang sikat ng araw sa pagitan ng mga ulap, nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa. Sa'yo ko lang nakita ang tahanang hindi kayang itayo ng kahit anong mansyon, bulong ni Evie kay Harry, habang magkayakap pa rin sila. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang pag-ibig na sinubok ng tadhana ay nauwi sa isang pangakong panghabang buhay. Ang kasal nila Harry at Evie ay simple lang, ginanap sa tabing dagat ng Isla de Clara, sa lugar kung saan unang nasilayan ni Evie ang pag-asa matapos ang kanyang pagtakas. Naroon ang pamilya ni Evie, masaya at tanggap na si Harry. Naroon si Senora Consuelo, umiiyak sa tuwa para sa kanyang anak. Naroon si Manang Flora, si Aling Nen, at ang iba pang naging bahagi ng kanilang kwento. Isang batang lalaki mula sa Isla de Clara, na naging panandali ang alaga ni Evie habang siya ay nagpapagaling ng puso bago siya natagpuan ni Harry, ang siyang naglakad sa isle bilang ring bearer, simbolo ng pag-aalagang natural kay Evie. Isang matandang babae mula sa kanilang komunidad, si Tita Shayoni, ang nagbigay ng maikling sermon, puno ng pagpapala at aral mula sa Biblia. Habang papalubog ang araw, ang kalangitan ay nagmistulang isang obra maestra ng kulay kahel, rosas, at lila. Si Harry at Evie, magkasayaw sa buhanginan, sa saliw ng isang simpleng himig. Ang mga alon sa dalampasigan ang kanilang musikero. Ang mga bituin na unti-unting lumilitaw ang kanilang mga ilaw. Habang nakasandal ang ulo ni Evie sa dibdib ni Harry, napatingin siya sa paligid. Sa mga ngiti ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa payapang dagat. Sa lalaking kayakap niya. Minsan, ang pag-ibig hindi dumarating sa tamang panahon pero laging dumarating sa tamang tao, nasabi ni Evie sa kanyang sarili, habang masuyong hinahaplos ni Harry ang kanyang buhok. Hindi ko akalaing matatagpuan ko ang tahanan sa isang taong minsan ko lang inalagaan. Ngumiti si Harry, tila narinig ang nasa isip ng asawa. Hinalikan niya ito sa noo. Mahal na mahal kita, Jimrek Villagracia. Mas mahal kita, Jimith Villagracia, sagot ni Evie, ang puso niya ay umaapaw sa kaligayahan. Sa wakas, natagpuan na nila ang pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Isang pag-ibig na handang lumaban, magpatawad at manatili hanggang sa dulo. Ang yaya at ang kanyang sikretong boss, ngayon ay magkasama ng haharapin ang bawat bukas, magkahawak kamay, puno ng pag-asa at pagmamahal. Mga minamahal kong mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat minutong inilaan ninyo para samahan sina Evie at Harry sa kanilang masalimuot, ngunit puno ng pag-asang paglalakbay. Ang inyong suporta at ang bawat mensahe ng pag-antig ay nagsilbing inspirasyon sa akin, habang binubuo ko ang bawat kabanata.
Nais ko lang pong ibahagi na habang isinusulat ko ang kiaya sa may sikretong boss, hindi ko maiwasang madala sa kanilang mga emosyon. Naramdaman ko ang takot ni Evie noong siya ay ipinagkakasundo, ang kanyang gulat at pag-aalangan kay Harry, ang unti-unting pagtubo ng pag-ibig, ang sakit ng pag-aakalang wala ng pag-asa, at ang matamis na kilig ng muling pagkikita at pagpapatawad. Sa bawat ngiti, luha, tampuhan, at yakap nila, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Ang layunin ko po talaga ay makalikha ng isang kwentong hindi lang basta tungkol sa pag-ibig na kilig to the bones, kundi pati na rin sa pagbangon mula sa mga pagkakamali, sa kapangyarihan ng pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kung mayroon man pong mga aral o mensahe na nais kong maiwan sa inyo mula sa kwentong ito ay ang mga sumusunod. Ang pag-ibig ay mapagpatawad at laging handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit ang tunay na pagmamahal ay nakakakita sa kabila ng mga ito at handang umunawa at maghilom. Ang tunay na tahanan ay hindi laging nasa marangyang lugar, kundi nasa piling ng taong nagpaparamdam sa iyo ng seguridad, pagmamahal at pagtanggap. Tulad ni Evie, minsan, matatagpuan natin ito sa mga hindi inaasahang tao at pagkakataon. Huwag matakot harapin ang nakaraan at ang mga lihim nito. Ang pag-amin sa pagkakamali, gaano man kasakit, ang unang hakbang tungo sa tunay na kalayaan at pagbabago. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang kapansanan o pasanin sa buhay. Ngunit hindi ito dapat maging hadlang para muling mangarap, magmahal, at mabuhay ng may pag-asa. Naway napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kwento ni na Evie at Harry. Kung kayo po ay naantig, napangiti, napaiyak, o napakilig man lang, inaanyayahan ko po kayong ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit kanino pa mang sa tingin nyo ay makaka-relate o mangangailangan ng isang yakap sa pamamagitan ng mga salita. At syempre, huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng inyong mga komento, saloobin, o kahit anong mensahe. Ang bawat isa po sa mga iyan ay lubos kong pinahahalagahan at nagsisilbing gabay sa aking patuloy na pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Naway patuloy tayong maniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig na nagpapagaling at nagbibigay buhay. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.